Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Daan-daang mga hiker na hangad sanang marating ang tuktok ng pinakamataas na bundok sa mundo na stranded sa Mount Everest. Kumusta kaya ang lagay nila lalo't napakalamig pa naman doon? Sino ba naman ang hindi manlalamig sa takot na sinapit ng mga hikers na to? Sa kalagitnaan kasi ng kanilang hike para maakyat ang tuktok ng pinakamataas na bundok sa ating planeta, ang Mount Everest sa Nepal. Biglang nagka-blizzard o yung napakalakas na pag-ulan ng nyebe. Dahil dito, sila'y na-stranded. Ang nyebe pa naman, gatuhon na lalim. Ang mga kinauukulan agad na nagsagawa ng rescue operation. At matapos ang ilang araw, ligtas na nakababa ang halos 600 trekkers. Pero bakit nga ba lubhang delikado ang maipit sa isang blizzard o snowstorm? Kuya Kim, ano na? Dahil sila exposed sa malamig na klima at hangin, pati na sa ulan at snow. Mga mountaineers ang isa sa pinaka-at risk sa hypothermia. Ang hypothermia ay ang pagbagsak ng temperatura ng ating katawan. 37 degrees Celsius ang regular body temperature. Kapag bumagsak ito below 35 degrees Celsius, isa na itong medical emergency. At alam niyo ba na kahit hindi nagyayelo, pwede pa rin magka-hypothermia? Kahit nasa 15 degrees Celsius lang ang panahon. Kapag basa ang katawan at may malakas na hangin, posible pa rin to. Sakali mang makaranas ng hypothermia, ano ba ang dapat gawin? Kapag may hypothermia, kailangan kumilos agad. Ilayo ang biktima o pasyente sa malamig na kapaligiran. Kapag nasa bundok o outdoors, hanapan ng shelter gaya ng tent, trapal o anumang pananggalang sa hangin at ulan. Alisin ang basang damit at palitan to ng tuyong damit o di kaya'y balutin sa kumot. Para mainitan ang katawan, pwedeng maglagay ng mainit na bote o warm packs na nakabalot sa tuwalya sa kilikili, singit at leg. At kung conscious naman ang biktima, painumin o pahigupin ng warm sugar water o mainit na sabaw o tubig. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, post or comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Arestado ang isang guro matapos gamitin umano ang mga batang kapatid at 3 iba pang menor de edad na lalaki sa mga malalaswang video na naka-live stream online. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive! Ikaw sir, ginadakop namon sa sala nga dalo sang RE 11930. Sa loob mismo ng bahay sa Banga, South Cotabato, inabutan ng mga tauhan ng Women and Children Protection Center ang mga menor de edad na lalaking ito. Ang mga binatilyo na edad 14 hanggang 16 anyos lang ay biktima umano ng online sexual abuse at exploitation. Ayon sa examination ng kanyang mga device, meron doong sexual activity involving him with the victims. Ito rin ay posibilidad na nagkaroon ng live streaming na kung saan habang ginagawa may mga nanonood virtually na nagbabayad sa kanila. Magabanyaga raw ang karamihang parokyano ng mga malalaswang video ng mga biktima. Ang suspects, isang lisensyadong guro. Nakakabahala primarily because when we speak of teacher, this is a profession na very noble. And at the same time, magkakaroon siya ng opportunity to have a direct contact with the children na talagang masyadong mapanganib. Bukod sa 3 menor de edad, sinagip rin ang 10 taong gulang na bata na kapatid ng suspect. Itinuturing siyang child at risk. Andun siya sa environment na kung saan hindi siya healthy for him to grow because nangyayari nga itong krimen na ito. Ang nakalulungkot pa raw ayon sa WCPC, alam ng mga kapitbahay ng suspect ang kanyang gawain. Nabase rin sa kanilang investigasyon, 3 taon na niyang ginagawa. Kaya patuloy daw ang investigasyon ng WCPC para matukoy ang iba pang nabiktima para mabigyan ng psychosocial intervention. Nakakalungkot because we are exerting efforts to raise the awareness of the community kasi itong mga krimen na ito dapat nire-report o binibigay ang atensyon sa mga kapulisan. Wala pang pahayag sa ngayon ang suspect. Muli namang nagbabalang WCPC na hindi basta-basta ang parusa sa paggawa ng ganitong krimen. At ang parusa nito ay panghabang buhay na pagkakakulong at maaaring piyansa na 500,000. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Winasak ng mga otoridad ang mahigit 16 na bilyong pisong halaga ng ilegal na droga.
Ikalawang pinakamalaki yan sa kasaysayan ng bansa ayon po sa PIDEA. Nakatutok si Oscar Oida. Gamit ang thermal decomposition o thermolysis, sinunog sa pasilidad na ito sa 13 Martires, Cavite ang nasa 2.9 milyong gramo ng solid at 14,000 mililitro ng liquid illegal drugs na aabot sa mahigit 16 na bilyong piso ang halaga. Kabilang dito ang shabu, marijuana, cocaine at ecstasy. Itong thermal machinery ito, ang kwan nun is 1,000 degrees Celsius para siguradong masunog. Yung heating nito is it will take mga 12 hours. After 12 hours, then mayroon pang cooling period. Ang usually is mga 24 hours. Kaya itong mga kasamahan natin dito, yung PIDEA at saka PNP, nagbabantay yan. Ang public destruction ay isa muna sa paraan upang ipakita ang transparency at para maiwasan ng drug recycling. Pagtitiyak ng PIDEA, walang nangyayaring ghost destruction. Before yung loading, nagkaroon ng examination. Kailangan walang kanyan, walang substandard. Kung ano yung nakuha, dapat yun din ang susunugin. So yun. Walang switching. Ang naturang seremonya ay dinaluhan ng mga opisyal ng PIDEA, PNP, Dangerous Drugs Board, DOJ, DILG at mga kinatawan ng House Committee on Dangerous Drugs. Generally, it is really to update din our 9165 kasi it's 23 years old, no? 2002 pa na law yan, no? And we're trying to make sure that it is updated and yung gaps ay ma-fill in din para wala nang palusot yung magawa ng mga those involved in the distribution of illegal drugs. Ang pag-address ng illegal drugs is not only for the supply reduction but it's also for the demand reduction. Ayon sa PIDEA, ito na ang ikalawang pinakamalaking pagwasak ng droga sa kasaysayan ng bansa. Sumunod sa record na 19.9 billion na sinunog din sa Cavite noong 2023. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. May napili na si US President Donald Trump na maging susunod na ambassador ng Amerika sa Pilipinas. Siya ay si Lee Lipton, isang negosyante mula sa Florida na interim permanent representative to the United States Mission to the Organization of American States. Naipadala na ang nominasyon niya sa US Senate at naghihintay na lang ng kanilang kumpirmasyon. Pag nangyari yan, papalitan ni Lipton si Mary Kay Carlson na nanilbihang US Ambassador sa Pilipinas mula noong 2022. Ikinatuwa naman ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, ang pagpili kay Lipton. Malapit na kaibigan anya ni Trump si Lipton, kaya ipinakikita nitong personal na pinahahalagahan ni Trump ang Pilipinas. Matapos ang 2 taon, nagkasundo na ang Israel at grupong Hamas sa first phase ng peace plan ayon kay US President Donald Trump. Sabi ni Trump sa isang post, nangangahulugan nitong mapapalaya na ang lahat ng mga bihag na hawak ng dalawang grupo. Alis din ang tropa ng Israel sa napagkasundo ang linya sa Gaza. Kasunod niyan, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na maiuwi nila ang Israeli hostages na hawak ng Hamas. Nanawagan naman ang Hamas na tiyaking ganap na may patutupad ng Israel ang ceasefire o tigil putukan. October 2023, nang sumiklab ang gera sa pagitan ng dalawang panig kung saan tinatayang umabot na sa 60,000 ang nasawi. Man on a mission ang atake ni Dingdong Dantes sa series of educational videos tungkol sa mga sakuna. Tuloy rin ang kanyang hosting gig sa GMA habang abala sa upcoming series na Master Cutter. Makichika kay Aubrey Carampel. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? Isa lang yan sa serye ng mga educational video na kinatatampukan ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes bilang ambassador ng Panatag Pilipinas Campaign, katuwang ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Office of Civil Defense. Dito nagbabahagi si Dong ng ilang important tips na dapat gawin sa panahon ng sakuna o kalamidad. So these are mga information videos on what to do kung sakaling may isang earthquake, kung may sunog, may volcanic eruption, kung may bagyo,
may pagbaha, kung ano yung mga basic na kailangan mong gawin. Nung isang linggo lang, niyanig ng magnitude 6.9 na lindol malapit sa Bogo City, Cebu, kung saan maraming nawasak na ari-arian at binawian ng buhay. Bukod pa riyan, ay sunod-sunod din ang bagyong nananalanta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya mahalaga raw na maging handa ang lahat at maging alerto kung ano ang mga dapat gawin, bago, habang at pagkatapos ng iba't ibang uri ng sakuna. Kabilang sa videos ay pagkapaliwanag ng rainfall at flood warning, safety tips at reminders pag may lindol, bagyo, pagbaha at maging sa pagpunta sa mga evacuation area. Itong mga information na to ay very accessible kasi online lang, makikita mo siya, i-share mo lang yan kapag meron kang kopya, lahat talaga dapat ay magkaroon ng kopya nun. Accessible and it is relatable kasi hindi siya masyadong mahirap. Mga 1 minute, 2 minutes, bite-sized information para mas madali natin ma-absorb at mas madali nating magawa at ma-practice sa ating mga bahay. Bukod dyan, abala rin si Dong sa pag-host ng Family Feud at infotainment program na Amazing Earth. At soon ay magbabalik teleserye na rin ang Kapuso Primetime King na bibida sa upcoming GMA Prime series na Master Cutter na nagsimula na raw ang taping. Tagal na akong hindi gumagawa ng series, so parang panibagong pakiramdam na naman ito. Wow! Tapos syempre, parang naalala ko yung gaano pala kasarap talaga gumawa ng isang series. And lalo na syempre, mga kasamahan natin, di ba? Parang talagang very, very talented. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Nangangamba mga residente sa San Jose del Monte, Bulacan dahil sa mga bagong nagsulputang butas na hinihinalang sinkhole. Ayon sa pamunuan ng Barangay San Manuel, 2 butas na may 5 metro ang haba ang nakita sa lupang malapit o nasa ilalim ng mga bahay. Tinakpan muna ang mga butas at pansamantala ring isinara ang isang kalsada roon. Dagdag ito sa mga 3 pang hinihinalang sinkhole na namataan naman sa likod ng isang hotel sa lugar noong nakaraang taon. Iniulat na ng barangay sa lokal na pamahalaan ang mga sinkhole at na-inspeksyon na rin ito ng kanilang City Engineering Office. Hinihingi pa namin ang panig ng City Hall kaugnay nito. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na pagsabog dahil sa nasunog na truck sa India. Ayon sa mga otoridad, binangga ang likod ng truck ng isa pang sasakyan. May karga pa namang mga tangke ng LPG ang truck kaya nagliyab ito. Wala namang naiulat na nasawi sa insidente. Nagsagawa rin ng clearing operation para maibalik ang maayos na daloy ng trafiko roon. Hindi lang isa kundi maraming beses umanong nakaranas ng panghaharas si Manila Councilor Eunice Castro mula sa kapwa niya konsehal na si Ryan Ponce. Ang pagsisiwalat na yan sa pagtutok ni Chino Gaston. Kaya kagalang-galang, Ryan Ponce, shame on you for treating us women like an object. Wala naman akong pinakitang di maganda sa'yo. Bakit mo ako binabastos? Nanginginig ang boses ni Manila Councilor Eunice Castro nang ihayag sa gitna ng sesyon ng kanilang konseho ang naranasan umano niyang panghaharas mula sa kanyang kapwa konsehal na si Ryan Ponce. Imbes na maayos na pagkamayan ang mangyari, kinamayan niya ako at dinutdot ang aking palad ng ilang beses. Sa isang punto, di na napigilan ni Castro ang maiyak habang isinasalaysay ang naranasan na anyay hindi lang isang beses nangyari. Gusto lang kitang batiin na ang galing mong magsalita. Suminyales ako sa'yo ng high five, binaba ko anong ginawa mo. Dinutdot mo na naman yung kamay ko! Bukod dito, tinanong din anya siya ni Ponce tungkol sa isang uri ng masahe. Tinanong ako ng isang konsihal na kausap natin. Ang sagot ko, hindi ko alam. At ginugel niya ang lumabas, a massage that focuses on the female genitalia. May mga pagkakataon din aniyang pinapansin ni Ponce ang kanyang suot at nagpapadala pa aniya ng random messages. Marami ka ring binurang mga random messages mo sa akin. Katulad ng, nakasitro ka kanina. Good morning, sexy. Inaabangan ko ang suot at buhok mo kanina.
patingin muna ng good morning face mo at pantulog mo para good morning talaga. Sa huli, panawagan ni Castro, Kaya sa mga kapwa ko babae sa lungsod ng Maynila, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, hindi nyo kailangan magpanggap para tratuhin kayo ng tama at hindi kayo nag-iisa. Hinihikayat ko kayong lahat, huwag mangamba, huwag magsarili, huwag mag-isa, huwag magkulong, huwag matakot. Wala kayo, wala tayong dapat ikahiya. Dapat rito, sa taong abusado sa atin, tinatayuan, tinatawag, nilalabanan sa tamang paraan. si Manila Vice Mayor Chi Atienza nagpahayag ng pagsuporta kay Castro. Naipadala na rin daw ang issue sa kanilang Committee on Ethics na siyang magsasagawa ng investigasyon. Sabi pa ni Atienza, narinig din daw niya ang pagsisisi ni Ponce at sana ay maging leksyon ito na hindi kukonsintihin ang sexual innuendos sa loob ng konseho. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Humingi naman ng paumanhin si Manila Councilor Ryan Ponce kay Councilor Eunice Castro. Hindi raw niya intensyong mambastos ng kapwa niya konsehal. Ako po ay tumayo dito, hindi po para magtanggol ang aking sarili. Ako po ay tumayo dito para po pusong buong kababaang loob humingi ng paumanhin sa aking nagawa, sa aking nasabi. Napakasakit po ng isang tao, napakalapit po sa akin ay nasaktan ko at ang kanyang pamilya. Kaya ulit ko po ang aking buong kababaang loob na pagtanggap na aking pagkakamali at buong puso ko pong hinihingi ang kapatawaran ng aking kasama dito sa konseho. Nakiusap ang legal representative ng Office of the Public Counsel for Victims na ibasura ang hiling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na indefinite adjournment ng paglilitis. Sabi naman ng legal representative, mahalaga ang pagpapatuloy ng kaso para sa mga biktima at international community. Tinitignan naman ang isang status conference bilang paraan para talakayan ang options at scheduling tungkol sa kalusugan ni Duterte at sa kahandaan niyang humarap sa paglilitis. Naunang sinabi ng depensa ni Duterte na unjustified o walang sapat na batayan ng request na indefinite stay. Nanawagan din ito ng agarang pagsusuri sa kalusugan ng dating Pangulo. Simula sa Lunes, mapapanood na ng mga kapuso ang bagong offering ng GMA's Afternoon Prime, Tampok, ang Legaspi Family. Pero bago yan, sumabak muna sila sa GMA Integrated News interviews kung saan matapang nilang binasag ang kanilang katahimikan tungkol sa hateful comments online na ibinabato ng ilan laban sa kanilang pamilya. May proud moment as parents din sina Carmina at Zorin na ichichika ni Nelson Canlas. Naging malalim ang usapan namin sa kauna-unahang beses na pag-upo ng Legaspi family sa GMA Integrated News interviews. Sa kanilang mga kwento, bakas ang closeness nila bilang pamilya. Isang matibay na samahan na hindi kayang kantiin ng kahit masasakit na salita sa social media. Lahat ng tao na naniniwala sa fake news or whatsoever, then let them be. Kung at peace sila sa ganun, let them, you know. We don't go band for band with them. We don't fight back whatsoever. Yes, tao lang kami. It hurts to see those, but in the end of the day, what do they know? Kumbaga kung ano yung gusto nilang paniwalaan, paniwalaan nila. Wala kaming kalaban, wala kaming mga kaaway. We get to sleep properly, mahimbing ang mga tulog namin. Yun din yung sinabi ko sa kanila na let the people speak for us. Kasi marami nagsasabi, why don't you talk? Pati kayo magsalita, defend your ganto, ganyan. O kasi, na-affect ako kasi why? Why is this happening and why are you doing this to our family? Artista kami, oo. Open book yung ang aming buhay. Pero never akong nakapag-away sa ganito.
that is not me. Hindi kami ganon. Binasag din ni Zoren at Carmina ang katahimikan tungkol sa ipinupukol sa kanilang mga anak. Mali dun sa mga balita na very sakal tong dalawa. No way. At tanongin na lang natin sila. I wouldn't say na ako no. I think our parents raised us perfectly, as I would say. You cannot guard your children 24/7 because you have to expose them sa real world. But hindi sila pwedeng nasa bahay lang. Was it hard protecting them? Mahirap kasi kung ako, gusto ko talaga dito lang kayo. Nervyosa akong nanay. Gusto ko, kumbaga parang ako na lang ang masaktan, wag na kayo. Dati. Nung mas bata kami. Course, Pero dati. now, they set us free. Yeah. So, sasagutin ko na sa lahat ng tao nagsasabi na bawat galaw namin ay pinapaalam po namin kay Mama. Hindi na. I mean, we just let them know. Both of them. It's just respect. Dahil sa asal ng mga anak, proud parents sina Carmina at Zoren naramdam na ngayong hindi sila pababayaan ng mga anak sa mga panahong kailangan nila ng kakalinga. Naluha nga si Zoren nang ikwento niya na pasikretong binayaran ni Cassie ang kanyang hospital bills nang minsang makonfine ng 1 buwan dahil sa karamdaman. Yun yung isang wish ng magulang. Yung kasi tangi kayo kasi pag Dito Nelson kasi. Yung fear ng mga magulang minsan pagtanda, di ba? Sabihin, sino mag-aalaga sa akin? Ganyan. Ako, I am at peace dahil alam ko alagaan kami nitong dalawa. Si Zoren was not feeling well last night. Meron talaga yung sakit, may sipon, ubo, gano'n. Sino ang kumuha ng temperature niya? Si Cassie. Without me saying. And then si Mavi, nung bata pa yan siguro he was like 7 years old, 8 years old. Sabi niya, you know what, Mom? Ganun pa lang siya, 7, 8 years old. You know what, Mom? Nalaniyak ako. Sabi niya, when you grow older, I'm gonna carry you going up the stairs and going down. I mean, for a kid to say that, na 7 years old, 8 years, parang, ako yung parang, saan nanggaling yun? Noong time na yun, hindi naman ako nasugatan. So talagang alam ko din na kahit tumanda kami, magkaroon kami ng sakit, alam namin na aalagaan kami nilang mga anak namin. Pasilip lang daw ito sa maraming emosyon na maaari nating mapanood sa kauna-unahang proyekto ng Legaspi Family na Hating Kapatid na mapapanood na sa afternoon prime mula Lunes ng hapon. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sa mga naghahanap ng susunod na mapapasyalan at gustong makapag-reconnect sa kalikasan, marami niyan sa Nueva Vizcaya. Isa sa mga pinagmamalaki ng probinsya, ang Banti Falls sa Bambang. Sa ganda ng lugar, aakalain mong nasa paraiso ka. Crystal clear din ang tubig, samahan mo pa ng iba't ibang rock formation. Abay, kung gusto namang lumanghap ng sariwang hangin, meron ring rolling hills na matatagpuan sa Dupax del Sur. Doon, mapapawaw ka raw sa Sea of Clouds na mas magandang abangan lalo kapag sisikat o palubog po ang araw. At yan ang mga balita ngayong Huwebes, 77 araw na lang, Pasko na! Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.